Hello mga kalodi, welcome back to my channel. I'm DJ Rick, your cellphone and computer technician. So andito na naman po akong muli para magpakita sa inyo ng tutorial ng pagre-repair. This time ang akin pong ipapakita is iPhone XR. So itong umaga mayroon pong isang customer na nagdala sa akin ng isang cellphone. So ang complaint niya rito sa cellphone niya is hindi na nga po matouch ang kanyang iPhone XR. So ito po ang ipapakita ko sa inyo kung paano po ang process ng pagpapalit ng screen as a video tutorial and your reference kung paano nga po pinapalitan ang screen ng iPhone XR. So kung kayo po ay bago pa lamang po na nanonood sa aking channel, iniimbitahan ko po kayong mag-like and subscribe po sa aking channel. At ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po ang tamang pagpapalit ng iPhone XR step by step sa pagbabalik po ng inyong lingkod, DJ Rick Cellphone and Computer Repair Shop. Yes mga kalode, welcome back. Ang mga tools nga po palang nagagamitin natin sa ating pagre-repair: suction cup, pentalobe screwdriver, flat opener tool, 3-point screwdriver, precision Phillips screwdriver, pry-up spudger, tweezers, at syempre ang ating original iPhone XR LCD screen replacement parts. So bago po tayo magsimula sa ating pag-repair, make it sure that your phone is completely turned off. So dito sa steps na to mga kalodi, kailangan nyong gamitin ang inyong pentalobe screws. And we're going to remove the 2 pieces 6.8mm pentalobe screws. So remove the 2 pentalobe screws at the bottom edge of the back cover. So, nandyan po yan sa right end of the lightning connector. Dito sa step na to mga kalodi, gagamit naman tayo ng suction cup tools natin upang gamitin pang prying up ng ating LCD. So, ipupwesto po natin ang suction cup na yan dito sa may lower edge, sa may gitna po ng ating LCD display. Po dyan sa may ano na yan, sa may pagitan po na may tempered glass na pinabitan ko yan. Then dahan-dahan po natin i-pry up using your flat opener tools. Slowly pry up the LCD away from the back case. So, habang pinotongkab po ninyo ang inyong LCD, make it sure po na hindi po masyado malalim ang inyong pagtongkab ng inyong LCD. So, because it will cause na ma-damage po ang inyong internal parts sa loob, lalong-lalo po yung pinaka-flex connector. So, slide that gently to slowly separate the screen from the back glass. Using your fingernails, pwede nyo po siyang gamitin upang alalayan ng screen na i-pry up ang inyong display paaktaas po. So, hahatakin nyo po sa may suction cup, then dahan-dahan nyo po ang tutungkabin ng
flat opener ang LCD sa may gilid. Then dito po sa part na to, yan sa may itaas na yan, meron po tayo dyang clip na naka-clip dyan sa may back case. So dahan-dahan nating itutulak pababa ang screen para matanggal po yung clip ng LCD pahiwalay sa back case. So pababa po ang hatak niyan para mahiwalay natin ang LCD. Bubuksan na natin yan na parang libro. Angatin na natin. Then mula sa kaliwa patungo sa may kanan, ditilt natin ang screen. Hindi ko mapapansin nyo, medyo mahirap siyang iangat dahil meron pa po siyang old adhesive na nakalagay dyan. So tatanggalin po natin yan para matilt na natin ng tuluyan ang ating screen. Nasa may kanan po ang pinaka flex connector nya. So ang tilt natin pakaliwa patungo sa kanan. So ayan, naangat po na po siya. So ito po ang ating flex connector na using a pentalobe screws. Remove the two pieces 1.2 mm Y-type screws. Remove that two screws and set it aside. Make sure po na hindi natin siya maihalo with the other screws. So mark them para alam nyo po kung saan nyo po siya ibabalik ulit. Using a tweezers, we're going to lift the metal bracket. Set aside. Now we're going to step 5. Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the digitizer cable separated from the logic board. Remove the three 1.2 mm Y00 screws that's securing the battery connector cover bracket. After removing the screws, remove the bracket, set aside. Use the point of a spudger to pry up the battery connector straight up out of its socket. Remove the 5 screws securing the logic board connector bracket to the rear case. So, paalala po mga kalodi, be careful not to lose the smaller bracket clip onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off the larger bracket. After removing all the screws, remove the bracket away from the logic board. In this step, we are going to remove the front sensor assembly. So use the tip of a spudger to pry the front sensor assembly connector from its socket. So nasa step 12 na tayo mga kalodi. So in this step, we're going to remove the 4 screws securing the speaker sensor assembly to the back of the display. That is 2 1.6 mm Phillips screws, 1 2.3 mm Phillips screws, and 1 1.2 mm Y00 screws. Matapos po natin tanggalin lahat ng screws, angatin na po natin yung speaker assembly pahiwalay sa lumang LCD. Set aside. Then ihanda nyo na po ang inyong bagong LCD na ikakabit sa inyong phone. Then let's proceed to next step for assembly. Then sa step na to mga kalodi, gagawin lang uli natin yung kaninang pinakahuling step na ginawa natin. Kung kanina po binaklas natin yung mga screws, ngayon naman po ibabalik naman din po natin yung sensor cable pabalik dyan sa bagong LCD. So meron po yung 4 na screws.
Yan po ay dalawang 1.5 mm Phillips, isang 11 mm wire type, at isang 2.1 mm Phillips. Yan na nga mga kalodi. After yung ikabit lahat ng screws ng sensor assembly, i-connect naman natin siya sa logic board ng inyong phone. Matapos nyo po ikabit ang connector sa logic board, ikakabit na po natin ang metal bracket cover and secure it with the 4 screws. Paalala naman po mga kalodi, magkakaiba po ang size ng mga screws ng ating mga bracket. So kung paano nyo po siya tinanggal, mas maganda pong ilagay nyo po siya ng mark para maiwasan po natin na mailipat sa ibang bahagi ang mga screws. Next step is LCD and touchscreen. We're going to connect it into the logic board. Make it sure na na-connect nyo po ng proper ang inyong connector para mag-function po ng maayos ang inyong display at touchscreen. %80 na po mga kalodi ang ating progress ng ating repair. So matapos po natin ikabit ang ating mga connector sa logic board, so ikakabit na natin ang metal bracket holder ng ating display at secure it with these 2 screws. Make it sure it was secured tightly so it will not loosen easily. After po natin maikabit lahat ang LCD at touchscreen display at na-secure na rin po natin ang ating metal bracket holder, next i-connect na po natin ang ating battery at ibabalik na din ang metal bracket holder nito at isi-secure din natin siya ng screws. So 3 po ang screws niya. Make it sure po na tama po yung mga screws na kinabit ninyo. So pagkatapos po natin maikabit lahat guys, before po natin siya ilapat, so titest po muna natin yung screen na binabili natin to make it sure na gumagana po lahat ang functions niya. Proper po yung brightness, yung touch screen po niya is nagre-respond po ng tama. So lahat po i-check natin. So enter po yung code. Then i-check ko po muna, unahin ko yung brightness niya, titingnan ko kung nag-work ng ayos. Yan. So okay naman po yung brightness. Next ko po i-check is yung touch screen. So i-drag ko isang applications. Yan naman. So okay naman po, hindi naman po nag-i-stack up yung apps na dinadrag ko. So I think wala naman po problema sa touch screen. Ngayon mukhang okay naman po ang LCD. So wala naman po nakikitang white to black background spots. So let's proceed to next step. Ito po guys, pag sure po kayong okay na po lahat ng functions ng phone nyo is gumagana, pati po yung sounds nya, yung wifi working po ng maayos, then yung camera nya is okay din po, na pag nagtatry kayong mag-capture ng image is nakikita nyo naman po yung subject sa screen nyo. So pwede nyo na po siyang ilapat sa inyong phone to secure it. Pagkatapos po ng lahat niyan, ibabalik na po natin ang 6.8 mm 10 love screws pabalik dyan sa may back cover. Ilalak po natin siya. Yan po kasi ang pinaka-lock ng ating LCD and back case. So make sure na kapag ginabit nyo po siya, mahigpit po siya
para hindi po siya matanggal. After that, magkakabit naman po tayo ng tempered glass. So, here in DJ Rick, we are offering free tempered glass right after namin magkabit ng LCD. So, ngayon, magkakabit po tayo ng LCD bago po tayo mag-install ng tempered. Gamitin po muna natin yung wet wipes para tanggalin yung mga nakadikit na skin oil at yung mga dust na nasa ibabaw ng ating glass. So, make it sure na tanggal po natin lahat yan, yung mga nakadikit na fingerprints, ang mga dust na nandiyan po sa ibabaw ng screen. Then, after that, gamitin naman natin yung dry wipe. Tutuyuin naman natin ngayon yung mga residue ng wet na ginamit natin set wipes kanina. So, make it sure na tuyong-tuyo po siya. And after that, kunin nyo na po yung tempered glass. Ikakabit na natin. Yan. To make it sure, sipatin nyo po sa under nung ilaw. Kung may makita pa kayong dust sa ibabaw, saka tanggalin nyo po muna. Then, ilapat nyo po muna yung tempered glass bago nyo itong tuluyang ikabit. So, mga kalodi, isang lapatan lang ito. Dapat, pagka nailapat nyo na yung tempered glass, iwasan nyo na pong tanggalin muli kasi pwede pong mabasag yung tempered glass nyo. So, tansyahan lang din po ito mga kalodi. Kaya, pagka nilapag nyo na po yung tempered glass, dapat po, yun po talagang asinta nyo is gitnang-gitna po. At hindi po nalagyan ng alikabok dahil once na nagka-alikabok po siya, magkakaroon po siya ng bubbles. Final recap mga kalodi, pag naikabit nyo na po yung tempered glass, power switch na po yung button at check nyo po yung power kung gumagana. So in my case, makikita nyo gumana po yung akin, lumabas na yung Apple, then lumabas na rin po yung display. It means successful po ang aking replace ng LCD. So salamat po ng marami sa inyong panonood. Hanggang sa muli at DJ Rick's Cellphone and Repair Channel. Bye bye! Till next time!